Kaya sobrang pasasalamat ko at talagang nakilala ko ang Diyos. Yung mga dati kong gawin, talagang tinutuwid ako ng Diyos. Yung mga dating kong gawin, pilit na, kahit talagang ang direksyon ng buhay ko, hindi na gusto dati. Sana yung nararamdaman ko ngayon, sana maramdaman nyo rin. Ang puso ko talaga, sobrang tuwa, saya, talaga. Maraming salamat talaga. Maraming salamat sa kay Yahweh, sa inyo, sa mga kapatid dito. At sa pamamagitan ng Voice of Jesus Christ. Napamdaman ko yung pagmamahal. Dito ko naramdaman yung talagang kapatiran at pagmamahal ng bawat isa. Praise the Lord! Hindi man sa physical, lalo na sa spiritual, yun ang mahalaga talaga yung spiritual na natin, yun talaga mahalaga sa ating buhay. Yes. Amen. Tapat na siguro yung mga sinabi ni Brother Ray para sa mga invites niya, no? So, kayo na ang tumuklas ng pagbabago ni Brother Ray habang magkakasama pa kayo. Kasi, ang pagtuklas, syempre, sasamahan siya. Sumama kayo dito every Sunday. Amen? Ano pa yung tinutukoy ni Brother Ray na natuklasan niya dito? Hindi enough yung ngayon lang. Pero syempre, meron na kayong tinanggap, pagkaunawa, salita ng Diyos. Pero kanina, na nakayupo kayo, yung tinig. Sino nakaalam sa bago, na nagbago yung tinig ko? Taas ang kamay. Amen. Yun yung tinig ng Holy Spirit. Puri na Diyos. Siya yung tinig na tumawag sa akin, na sinabi na ako ay nahahayo, gagamitin ako. Wala akong gagawin, pupunta lang, siya ang gagawa, siya ang magsasalita. Yun yung tinig ng aywaga. Na sinabi ko sa Diyos, ano po ang gagawin ko, wala akong alam. Wala talaga akong alam hanggang ngayon. Kung ano yung mga pinag-uusapan natin dito, binibigay lang yan sa kaisipan ko. Yes, the Lord, amen. Kaya, yung pagbabago na tinanggap at yung buhay na tinanggap ni Brother Ray, yung hindi lang pagbabago, buhay talaga ang tinatanggap ng taong tumatanggap kay Jesus. Praise the Lord, amen. Ang bagong buhay, patungo sa buhay na walang hanggan. Walang papasok sa langit na marumi. Wala. Kaya nga maliit lang ang pintuan eh. Papasok sa langit. Amen. At kadalasan, maraming tao ang gusto dun sa maluwang kasi marami siyang bit-bit-bit-bit. Yung mga sama ng loob, yung mga kasinungalingan. Lahat ng hindi gusto ng Diyos, dala-dala ng taong yun, hindi siya papasok sa pinto ng langit. Kaya mga anak na nandito, ang tatay ng kasinungalingan ay walang iba kundi si Satanas. Kaya kung hindi nyo maiwasang magsinungaling, mag-aral na kayong magsabi ng totoo. Katotohanan lamang at pawang katotohanan. Praise the Lord, amen. Okay lang na ikaw ay magkamali, aminin mo nagkamali ka, magtapat ka
sa minamahal mo. Sino yung minamahal mo? Kasama dyan ang pamilya mo. Una, ang magulang, magtapat ka. Kung saan mo nilalagay yung allowance mo. Ha? Magtapat ka kung bakit bumagsak ka. Ha? Ang pagiging tapat, gustong-gusto ng Diyos yan. Sapagkat umaamin ka na mahina ka, palalakasin ka ng Diyos. Kaya, sasabihin ko sa inyo, no? Masaya ako. Amen. Kasi, nagbunga ng isang brotherly yung The Voice of Jesus Christ. Kaya kung pupunta kayo sa gawain ng Diyos, sikapin nyo, makapamunga kayo. Ha? Brotherly, magbunga ka, ha? Amen. Amen. Tumanggap ka kasi mula sa Diyos. So marami kang akay, paparito sa kaarawan mo, nawa may bumalik dyan kahit isa. Amen? At tumama sa iyo pag-aral ng Diyos. Ha? Yun ay para rin sa kanila. Sapagkat tumanggap ka na eh. Kagaya ko, tumanggap na ako. Kayo ay binibigyan ko kung ano yung tinanggap ko. Kaya hindi tayo magkukulang. Nauna ako, ipapamahagi ko sa inyo. At kayo ay tumanggap, ipapamahagi nyo rin sa iba. Ha? Masaya ako sapagkat alam ko sa mga kaibigan, kamag-aral, Tagalog, no? Ni Bradley, meron kayong nakuha. Meron. Meron. Sabihin pa, na yung iba dyan, nagtatay ng kawali, nagbibingi-bingihan, pero hindi kayo makakaiwas sa Diyos. Ha? Sino yung alam kay Jonas? Iwas siya ng iwas, ha? Sakay-sakay pa siya sa barko, ha? Anong ginawa ng Diyos sa kanya? Pinakain. Pinaligo siya doon sa bitukan ng malaking isda, ano? Ha? Ang galing naman ang kanyang paliguan sa lupat ng tiyan ng malaking isda. No? Kasi huwag kayong magtatago sa Diyos. Ha? Lumabas kayo para parangalan ng Diyos. Amen? Ang nagtatago kasi yung mga gumagawa ng kasalanan. Ha? Kaya yung mga tumatanggap na sa Diyos, lumalabas yan sa lansangan at nagpupuri sa Diyos. Bless the Lord, Amen. Ha? Tayo mo makapapuri ng Diyos kapag nasa lansangan ka. Ay di yung gawa mong mabuti. Yung representasyon mo. Bilang tao. Ha? Mag-share ka. Kahit hindi mo kakilala. At yan ang nangyari kay Sister Sol. At sa isa nating bisita ngayon. Puri ng Diyos. Ha? Pagpili lang na isang pagkain. Nagkatinginan at nagkakwentuhan. Hindi nga nagkwentuhan eh. Nagkatinginan lang dahil sa pagkain. At sa kadaldalan, dahil sa gawain ng Diyos, nagtanong si brother, ay meron din pala kayo ganyan-ganyan kung ano-ano. Hanggang sa nakarating siya dito ngayon. Amen. Kaya yung bibigla yan, hindi ka ng Diyos yan, hindi para gamitin sa kasalanan, hindi para magmura ka. Ha? Hindi pwedeng bunakal sa isang bukal ng tubig alat at tubig tabang. Kaya kung pinupuri mo ang Diyos, pagpupuri lang dapat ang lalabas yan, hindi pagmumura. Na pagmumura na ginagawa mo chichirya. Ha? Puri ng Diyos? At ninunguya-nguya mo, enjoy na enjoy ka sa mura na lumalabas sa bibig mo. Kahit anong klaseng pagmumura, iwasan mo na. Ha? Kaya ka magkakasakit dahil sa lumalabas sa bibig mo. Kapag nagmura ka at hindi mo iwasan, sorry po, Panginoon. Ha? Sorry ka kaagad. Sorry po, Panginoon. Ha? Pitikin mo yung bibig mo. Ibig sabihin, ayaw mo yung pagmumura. Ikaw mismo magparusa sa bibig mo para matuto ka. Amen? Amen. So doon sa mahihirapang magbago, kausapin ng Diyos, Panginoon, gusto ko pong sumunod sa iyo. Tulungan mo ako. Panginoong Hesus, tulungan mo ako.
gusto ko nang maging mabuting tao. Gusto ko nang maging mabuting anak sa mga magulang ko. At higit sa lahat, gusto ko maging mabuting anak ng Diyos.